Paingay. Good morning. Kala ko kanina finish na eh. Magandang umaga po. Hallelujah. Ayan. So, ang sabi po doon sa Psalms 30, verse 5, ito po, for his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Amen. Yan. Pinamagatan ko po itong hang on till joy comes. Tunay nga po na napakarami nating pagsubok, napakarami nating trials, hindi po tayo exempted po sa mga ganon. Dahil walang tao na hindi dumaranas ng mga pagsubok po. Pero may pangako ang Panginoong Hesus sa atin na yung mga trials na yan po ay hindi naman yan hindi naman yan nananatili, kundi may natatapos din po. There is an end for our suffering. May wakas nga po, may katapusan din, natatapos din naman po yung mga trials na yan. Kaya kailangan lang po nating manatili sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sabing ganyan ang pag-iyak, ang pighati ay nagtatagal sa magdamag, pero ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Sabi nga po, God is with us in our suffering. God is with us in every pain. God is with us in every trials. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, tingnan po natin. Sa Isaiah 41:10, ito po yung natin kahapon yung sa Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. Do not anxiously talk about you, for I am your God. I will strengthen you. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous hand. So, napaka sarap po ang manatili sa presensya ng Panginoon. Napakasarap po na mayroon Diyos tayo sa buhay. Napakasarap pong makilala at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung mayroon man tayong pinagdaraanan, kung mayroon man tayong mga harapin, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Mahirap po ang humiwalay sa presensya ng Panginoon. Kahit minsan wag nating isiping humiwalay sa presensya ng Panginoon, kahit sandali lang. Huwag tayong hihiwalay sa presensya ng Panginoon kasi iba po mahirap ang wala sa presensya ng Panginoon. Ang sabi nga po dito sa warning, never give up, keep going. It is dangerous to go astray, sa Jeremiah 11:11.
makapaghihiwalay po tayo sa Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Jeremiah, titignan po natin na Jeremiah 11:11. Ang sabi po dito, Therefore, thus says the Lord, Behold, I am bringing disaster on them which they will not be able to escape. True, they will cry to me, yet I will not listen to them. So, nakakatakot po. Mayroon ka nang trials, mayroon nang pagsubok, mayroon nang pigati, o mayroon nang problema, mayroon nang pinagdaraanan, hihiwalay pa, mapapagod pa. Anong mangyayari? Di syempre, hindi po maganda. Kaya, kung saan mayroong problema, mayroong trials, mayroong pinagdaraanan, lalong kang kumapit sa Panginoon. Kasi sabi nga, never give up. Keep trusting, keep going. It's dangerous to go astray. Nakita po natin yan sa Jeremiah 11:11. Because if we do so, no, it will comes distraction. It will comes distraction po if you go astray. So, ano pong dapat natin gawin? Sa application, stay and be still with God. Stay and be still with God all the times of our lives. Kasi po, doon sa Corinthians, doon po sa Corinthians 15:57. Tingnan po natin. So, 1 Corinthians 15:57. 1 Corinthians. Nawala na yung tape nun na. Lagyan ko ng tape yan. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang sabi sa 58, idagdag ko na rin po. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Yan. But thanks be to God who give us victory through Christ Jesus. So dapat po, huwag po tayong aalis sa presensya ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesus ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Bibigyan tayo ng Ama, bibigyan tayo ng Diyos ng katagumpayan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Di po ba kahapon, napag-aralan natin na ang pananatili natin sa Panginoon, natututo tayo learn from me, sabi ng Panginoon. So, napakahalaga po pala ang pananatili natin sa Panginoon. Dito po nakasulat na magpasalamat na tayo, magbigay na tayo ng papuri, dumaraan man tayo sa anumang uri ng pagsubok o paghihirap,
hirap ng kalooban, o anumang pwedeng itawag dito. But thanks be to God who give us victory. So, ang katagumpayan po pala, kasama ito sa pangako ng Diyos. So, victory na i-promise na ng Panginoon. Pero kailangan mong manatili. Kasi walang ibang daan ang katagumpayan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng katagumpayan. Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi mapagtagumpay ang Diyos eh. So bilang mga tagasunod niya, aakayin din niya tayo sa tagumpay. Hindi pwedeng mapagtagumpay siyang Diyos, victorious God siya, tapos aakayin ka niya sa defeat. Nasa sayo yon kung aalis ka sa presensya niya. Kung aalis ka sa presensya niya, syempre, talagang ang makikita mo ay yung kalooban ng sarili. Yung kalooban ng laman. At ano ang kalooban ng laman? Kalimitan ang kalooban ng laman ay taliwas sa kalooban ng Diyos. At kung kalooban ng laman ang ating susundin, matatalo tayo. Pero kung ang kalooban ng Diyos ang ating gagawin, bagamat mahirap, magkakaroon naman po tayo ng tunay na katagumpayan. Sabi nga po doon sa John 16:33 na po. Sa John 16:33, nasabi doon, tignan po natin. Ididikit ko ulit yan mamaya. Sa John 16:33, John, sandali, dalawang kami na lang. Ayun. John 16:33, ang sabi nga po doon, this thing I have spoken to you. Nakasulat po yan sa kulay pula. Yan, ito po ba? Oh, no? These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Oh, bibigyan niya tayo ng katagumpayan at kapayapaan. Kasi may mga problema, mga challenges na talagang nakakagulumihanan ng isip. Yung talagang at yung kagulumihanan ng isip na yon ay hindi na bibigyan ng kapayapaan sa ating puso. Nagiging aligaga tayo. Pero ang sabi dito ang pamagat nito ay prayer promise. Yan. Ang sabi doon, okay, sige, basahin ko po lahat ito. And in that day you will ask me no questions. Truly, I say to you, if you shall ask the Father for anything, He will give it to you in my name. Ayan na naman. Kaya kung hihingi tayo ng direction, hihingi tayo ng sagot, hihingi tayo ng gabay, hihingi tayo ng wisdom, hihingi tayo ng katagumpayan, hihingi tayo ng kalakasan, kung ano man yung ating pinagdaraanan, hihingi tayo sa Ama, ibibigay ng Diyos sa atin. Nakasulat po muli yan sa kapula. And in that day you will ask, yung you will ask na ito ay kahalagahan ng panalangin. You will ask me no question. Truly, truly, I say to you, if you shall ask the Father for anything, He will give it to you in my name. Yan. Kanino po? Kanino pong name ito? Kay Jesus. Yan. Until now,
You have asked for nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be made full. These things I have spoken to you in figuration language. An hour is coming when I will speak no more to you in figurative language, but will tell you plainly of the Father. In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will request the Father on your behalf. For the Father Himself loves you. Wow. Nakasulat din dito na mahal tayo ng Ama. For the Father Himself, saan na yun? Loves you, because you have loved me, and have believed that I came forth from the Father. I came forth from the Father and have came into the world. I am leaving the world again and going to the Father. His disciples said, Lo, now you are speaking plainly and are not using a figurative of speech. Now we know that you know all things and have no need for anyone to question you. By this we believe that you came from God. Sabi nila dito, you know all things, no? Kung dadalhin natin sa ating mga buhay, alam din ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Walang sikreto sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay humingi sa Kanya ng gabay, na gaya nga ng sabi dito. Wala kayong natatanggap kasi wala kayong hinihingi. O, tuloy po natin. Jesus answered them, Do you now believe? Behold, an hour is coming that has already come for you to be scattered, each to his own home, to leave me and to leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. You may have peace. Po ba? Napakaano po nito, na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung sinasabing kapayapaan sa kabila ng napakagulong sanlibutan. Kaya dapat lang po talaga na kumapit tayo sa Panginoon. Dapat lang po talaga na huwag tayong aalis sa presensya ng Panginoon. Dapat lang po talaga na anuman yung ating kabalisahan, anuman yung ating haharapin, anuman yung ating kalagayan, kapit lang sa Diyos. At bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Ipaparamdam niya sa atin na yung presensya niya ay nandyan lang, kasama-sama natin. At ang sino mang pinaghaharian ng Diyos ay hindi po nagiging o magiging talunan. In this world, you have tribulation. Yan. Sa mundong ito po, mayroon talaga, daranasin talaga natin yung mga pagsubok, yung mga problema. Makakaranas po talaga tayo ng mga ganon. Matanong ko lang po, ilang taon na po ba tayo? No? O kung ilang taon ka na, nakatayo ka pa rin. Hindi ibig sabihin na hindi ka dumaan sa problema. Dumaan ka. Kaya lang, pinipreserve ka pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. At sa lahat ng tao, ano man ang denomination mo, bakit ka nandito pa rin? Binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng pagkakataon na makilala siya, tanggapin siya bilang Diyos Panginoon ng sariling buhay, isuko sa Kanya ang iyong buhay, at nang makita mo ang kalooban at ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Ang sabi mo ulit, take courage, but take courage.
Take courage. Take courage. Ang daming pumasok sa isip ko na salita ng Panginoon. Be courageous. Sabi nga doon sa aklat ng Joshua. Be courageous. Take courage. Bakit po? I have overcome the world. Siyempre, kung siya na Diyos ay naging matagumpay, tayo rin po ay kanyang bibigyan ng katagumpayan. Kung ang ating Diyos ay naging matagumpay, tayo na tagasunod niya ay bibigyan niya ng katagumpayan. At sa bawat tao na magbibigay o magsusuko ng buhay niya sa Panginoon, ay bibigyan din niya ng katagumpayan. Alam mo, pag isuko mo ang buhay mo sa Diyos, pag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, you are welcoming victory in your life. Ilang beses na sinabi dito ang tungkol sa kapayapaan, no? Sabing ganyan eh. Sabing ganyan. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Kanino po? That in me, in Jesus po. That in me, ang sabi sa Panginoong Jesus. Hindi po sinabi doon na magkakaroon tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating kayamanan, sa pamamagitan ng ating kaalaman, sa pamamagitan ng ating connection. Hindi po eh. Sa pamamagitan ng ating estado sa buhay. Hindi po. Ang sabi, in me, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po na tayo ay manatili sa Panginoon. At napakahalaga din ng bawat isa ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi yung kilala mo ang Panginoon dahil kilala siya ng lahat. No? Lahat naman sa history kilala eh. O kilala natin yung mga naging heroes natin. Kilala ng bawat bansa ang naging heroes nila. Ang naging presidente nila. Ako, kilala ko yung mga naging presidente ng Pilipinas. Magmula pa kay sa tatay ng ating butihing ex-president Gloria. Tatay niya, syempre napag-aaralan niya sa history. Pero kilala ba nila tayo? Hindi po. Wala po akong personal na relasyon sa kanila, bagamat yung paggalang at respeto ay nandoon. Pero hindi nila ako kilala. Sa Panginoong Hesus din po, dapat magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Personal na connection po sa Kanya. Hindi lang po natin yung basta kilala lang siya dahil kilala siya, nasa history siya, dahil kilala siya ng mundo. Kundi maranasan natin yung connection, yung kalapitan po, yung connection, yung experience, nakakasama po natin siya, daing tayo, nakakalapit tayo, yung nalalaman natin yung kanyang mga salita, yung napapalakas niya tayo. Napakahalaga po yun sa buhay natin. Kasi sa mundong ito talagang napupuno po tayo ng mga problema, ng mga alalahanin, ng mga harapin. Yung mga problema po, kagaya ng due dates, no? O, yan. Ang dami nating paano, ang dami nating kaya, no? Dami nating bakit, yung ganon, yung bakit nila nagawa, bakit nila ginagawa,
bakit nangyayari, anong gagawin, paanong gagawin, o saan kukuha, saan pupunta, yung ganun, yung aligaga, no? Pero pag tayo po ay nasa Panginoon at may relasyon tayo sa Panginoong Hesus, ang salita niya mismo ang magtuturo sa atin kung ano yung ating gagawin. Yung bang makakaramdam ka ng kapayapaan sa puso mo, makakaramdam ka ng kaligtasan, yung safe ka, yung safety, mararamdaman at mararanasan mo yung safety, yung kaligtasan, yung ini-spare tayo ng Panginoon. Ang hirap ipaliwanag yung damdamin pero nararanasan mo yung katiyakan, nararanasan mo yung kagalakan. Bilang tao at bilang Kristiyano, marami din po akong naging iyak. Umiiyak po ako. Kung minsan sa kwarto, umiiyak ako na parang bata. Nagsasabi ako ng aking nararamdaman sa Panginoon. Mayroon nga minsan yung falsely accused ako, no? Parang dumating ako doon sa puntong hinukuman na. Iyak ako sa kwarto. Lord, sabi ko, Lord, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit, Panginoon. Panginoon, ang sakit. Gumaganyan pa ako. Tapos paglabas ko ng kwarto, hilamos. Nakangiti muli. Ang kahit na gaano kabigat yung nararamdaman, kahit gaano kabigat, pinapagaan ng Lord yung kasiguraduhan ng presensya niya, yung assurance ng pagsama niya, nararamdaman. There is a strong power na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng yon, nandun yung tapik, yung assurance na okay lang anak, sige lang, I am watching you, I am watching over you. At yung protection niya, ramdam na ramdam. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi naman yung tumatawa ka pero nakakaranas ka naman, hindi yung kagalakang nagmumula sa kaibuturan ng puso. Ranas mo ramdam mo. Napakasaya po ng nasa presensya ng Panginoon. Napakahalaga na basahin natin ang ating Bible. Napakahalaga na kilalanin natin ano ang nakasulat sa 66 na libro na nakalagay sa isang libro, 66 books in the Bible. Napakahalaga po na malaman natin ito. Kasi ang salita ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng gabay. Ito ang magsisilbing liwanag sa atin. Dito tayo tuturuan ng Panginoon kung ano yung ating mga dapat gawin. No? Dito rin ituturo sa atin ng Panginoon kung saan tayo lalakad. Ito po ang kompas ng buhay natin. Ito ang mapa ng buhay natin. Ito ang ilaw, ang liwanag ng ating mga buhay. Kaya nga kahit na dumaranas tayo, kahit na mahirap yung pinagdaraanan, kaya nga po, nung ginagawa ko po ito, ang sabi ko dito, hang on till joy comes. In this world, you will have trouble, but take heed, I have overcome the world, God says. Sa 1 Corinthians 15:57, gustong-gusto ko tong verse na to. Sa 1 Corinthians 15:57. Sa 1 Corinthians 15:57, panghawakan po natin.
Ano man yung pinagdaraanan mo, ano man yung pinagdaraanan, ano mang tawag mo dito, no? Panghawakan natin, manatili lang sa Panginoon. So, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na bilang tao at bilang mga anak mo, Lord, hindi po kami exempted sa mga matatawag na hardship ng buhay. Ang sabi nga rin po ng Bible, magkabilaan ng paghihirap. Pero ang isang mananampalataya, ang isang taong nagtitiwala sa inyo, magkabilaan man ang pagsubok, ay hindi basta na itutumba. Dahil hindi mapapahiya ang sinumang sa iyo tumitiwala. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ano man po, O Diyos, yung pinagdaraanan ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, patuloy na ang kalakasan, patuloy na ang katagumpayan, patuloy na ang direction, ang gabay mo, ang pabor mo, ang biyaya mo ay sapat, Panginoon. Ikaw ang aming katagumpayan, ikaw ang aming protection, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan, O Diyos. Maraming salamat po. Sa araw na ito, tulungan mo kami na maganap ang kalooban mo. Tulungan mo po ang bawat isa na masunod ang kaparaanan mo at hindi ang kaparaanan namin. Ingatan mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ito, Panginoon. At ang aming kaisipan ay matuon sa iyo, Panginoong Hesus. Ang aming kaisipan ay mabago at patuloy na baguhin ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Dear Holy Spirit, thank you, Lord. Salamat po na sa presensya mo, Panginoon, may katagumpayan, may kasiguraduhan ng kaligtasan, ng safety, O God. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Kung ikaw man na nanonood ngayon, na gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, gusto mong, yung bukok ng Santo Montikos, kung gusto mong maranasan ang kabutihan ng Panginoon, ang pagsama ng Diyos, gusto mong maranasan na yung kapayapaan ng puso't isipan, gusto mong maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, kilalanin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kilalanin mo na hindi mo na pwedeng dagdagan ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin mo na lalapit ka sa Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. Kilalanin mo na walang ibang Diyos, walang ibang daan ng kaligtasan, walang ibang relihiyon na pwedeng magligtas sa iyo. Hindi relihiyon ang pwedeng magligtas sa iyo, kundi ang relasyon sa Panginoong Hesus. At magkakaroon ka ng relasyon kung tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung papapasukin mo siya sa iyong buhay, na siya na yung maghahari
at hindi na ikaw. Kung magpapasailalim ka sa kanyang kalooban, alam niyo, wala po tayong kapangyarihang baguhin ang ating sarili. Kahit, ayan, mag-birth na pala tayo, birth. Kahit ilang New Year, 2026, 27, 28, 29, 30, kahit ilang dekada na gumawa ka ng New Year's resolution, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Wala tayong kapangyarihan na baguhin ang ating sarili. Kahit na sabihin mong sobrang mahal mo si girl, si boy, even sobrang mahal mo ang parents mo, wala pa rin yung genuine na pagbabago, genuine na pagbabago ng ugali, ng pananaw, wala pa rin po eh. Ang makakagawa lang, makakapagbago lang sa tao ay ang Panginoong Hesus. At mangyayari po yan once na nagpasailalim tayo sa Kanya. Natanggapin natin siya bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At pag nangyari po yan, yung kapayapaan na yan, isang benepisyo yan sa ginawa ng Diyos sa krus. Isang benepisyo po yan. Mararanasan po natin ang bawat benepisyo ng cross ng Calvary, ng cross ng Panginoong Jesucristo. Ipapaalam niya po sa atin yung kalaliman pa ng kanyang kalooban, ng kanyang mga salita. Magpapakilala po siya sa atin kung ano yung kaya niyang gawing hindi limitado. Tayo, limitado tayo eh. Pero ang Diyos, walang limitasyon sa pwede niyang gawin para sa ikagaganda at ikakaayos ng buhay ng sinumang tumanggap sa Kanya at ng sinumang ang buhay ay isinuko sa Kanya. Simple lang po ang pagtanggap sa Panginoon. Sa ating puso magmumula, lalabas po sa ating bibig. Ang sabi nga po ng Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailangan lang po manggagaling dito sa ating mga puso. Kailangan maniwala ka ng buong puso. Kung nasubukan mo na lahat, nasubukan mo na umibig ka, naloko ka, nagmahal ka, hindi ka naman nabago. Nakailang pahina ka na ng New Year's resolution, wala pa rin pagbabago. Kahit na yung sarili mong gusto mong magbago, sabi nga ng kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa, wala namang pagbabago. Subukan mo ang Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa maiksing panalangin ka ng pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako na isinusuko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap ko po ang sakripisyong ginawa niyo sa krus para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso at isipan, ang aking buong katauhan at kaunawaan. Isinusuko ko po ito sa inyo. At tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, sa oras na ito, kayo na pong maghari sa akin. Ibilang niyo akong anak at isulat niyo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At samahan niyo po ako sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Ako'y anak niyo na. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Ganun lang po yun. Pagkatapos, magsimula kang magbasa ng Bible. Kung nagbabasa ka ng Bible, hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan, ngayon magbasa ka ng Bible.
sa gabay ng Holy Spirit. Mag-pray ka, ipapaunawa ng Diyos sa iyo ang bawat salitang iyong mababasa. Panginoon, maraming salamat po Diyos. Dalayan ko po na patuloy kang maranasan at patuloy kang maramdaman ng sinumang sa iyo'y nagbigay ng kanilang buhay, nagsuko ng kanilang buhay. Salamat sa katagumpayan ng araw na ito, sa kapayapaan na dulot mo, Panginoon, sa araw na ito. Bagamat kami lumalakad, kami, Panginoon, ay dumaraan sa mga pagsubok o anumang matatawag na hirap. Salamat, Panginoon. At ang iyong presensya at ang iyong kagalakan ay sumasa amin. Ang kasiguraduhan ng iyong tulong ay nasa amin dahil kasama namin ang kaliwanagan ng iyong salita. Salamat po, Ama. Salamat. Hipuin mo po sila na may nararamdaman sa pangangatawan. Lord, gabayan mo ang bawat anak mo na nangangailangan ng tulong. Bigyan mo, O Diyos, ng direksyon yung mga humihingi nito. At pagtagumpayin mo ang bawat isa na nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito, wini-welcome po namin ang biyayang nakalaan para sa amin. Wini-welcome po namin ang mga pagpapala mo. Wini-welcome po namin ang katagumpayan, ang presensya mo. Holy Spirit, salamat. At nandiyan ka na patuloy na nagpapaalala sa amin, na tumutulong at gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin sa mga daan at mga dapat namin kilos at gawin. Siluhan niyo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Lord, maraming salamat din po, Diyos, sa aming pamahalaan, O God, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang antas ng paglilingkod. Lord, abutin niyo po sila na maitama lahat ng mga ginagawa niya. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at tamang desisyon, tamang pagpapasya, tamang paggawa para maabot po lahat ng mamamayan na walang naghihirap na Pilipino dahil tama ang nasa pamahalaan. Maraming salamat po, Ama. At itong bagyong ito, ingatan mo po ang iyong mga nilalang. Ingatan niyo po, Panginoon. Ang pagsama mo ay nasa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat pamilya, O Diyos. Hallelujah. At ingatan niyo po rin po yung mga ulila, Panginoon. Dahil walang ulila sa iyong mata, dahil ikaw ang kanilang Ama. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. I speak blessing. I speak Jesus Christ in the lives of everyone. In Jesus' name, Amen. Magandang araw po. God bless.